Ako si William Theo para sa PNA Headlines at narito ang mahahalagang balita sa mga oras na ito. Pinabubusisi ng Malacanang sa mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga panukalang budget para sa taong 2026 para maiwasan ang pagkakaroon ng mga issue tulad ng insertion or double entry. Sa pulong balitaan sa palasyo ngayong araw, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat magkusa ang mga ahensya na suriin ang kanilang mga budget proposal sa 2026 National Expenditure Program. Ito'y para masigurong walang naisingit or dumobling gasto sa listahan at para maitama kung may discrepancy sa mga isinumiting budget. Sinabi ito ng palasyo kasunod ng utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipa-review ang buong budget proposal ng Department of Public Works and Highways or DPWH. Dahil ito sa kinasasangkutan nitong anomalya sa mga ghost at substandard flood control programs na iniimbestigahan ng gobyerno. Nangako na sina Budget Secretary Amena Pangandaman at DPWH Secretary Vince Dizon na i-review ang budget ng DPWH sa loob ng 2 linggo at isasangguni sa Kongreso ang anumang pagbabago dito. Kaugnay niyan, pinag-aaralan ni Pangulong Marcos ang posibleng pagbibigay ng kapangyarihan mag-issue ng subpoena sa itatayong independent commission na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang proyekto sa DPWH. Ayon kay Castro, magkakaroon ng ahensya ng karapatang ipatawag at padaluhin sa pagdinig sa mga sangkot sa issue. Anya, nais ng Pangulo na magkaroon ng komisyon ng lakas at ngipin para matupad ang mandato nitong imbestigahan ang mga irregularidad sa gobyerno. Humihingi ang Department of Health or DOH ng pondong 260.2 billion pesos para sa taong 2026 para maipatupad ang mandato ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na universal healthcare sa buong bansa. Sa budget hearing ng House Committee on Appropriations, sinabi ni Health Secretary Teodoro Herbosa na patuloy na pinapaganda ng DOH ang mga sistema at serbisyong medikal sa bansa mula nang isabatas ang universal healthcare noong 2019. Pinagtutuunan ng pansin ng DOH ang pagpapalawak ng mga serbisyo at pasilidad na sa mga ospital at mga programa para sa preventive care tulad ng puro kalusugan. Popondohan din ang operasyon at expansion ng 53 na bukas o bagong urgent care and ambulatory service centers para sa mga pasyenteng hindi na kailangan i-admit sa ospital. Paiigtingin naman ang pagpapatupad sa zero balance billing para makapagpapatingin ang mga tao ng libre sa mahigit 80 government hospitals. Bukod dyan, magtatayo ang DOH ng mga specialty hospital sa mga rehiyon para sa mga may cancer at sakit sa puso at baga. Giit ni Herbosa, nakapagtalaga ang DOH ng mga doktor sa bawat munisipalidad sa tulong ng mga inisyatibong tulad ng Doctors to the Barrios at espesyalista para sa bayan. Kasama pa sa popondohan ng DOH ang 53.3 billion pesos na subsidy para sa PhilHealth para alalayan ang mga benepisyaryo ng gobyerno na mahirap at senior citizens. Magbibigay ng libreng tour ang Banaan Pangasinan Provincial Museum bilang parte ng kanilang anibersaryo at pagdiriwang ng Tourism Month. First come, first serve basis ang free museum tour na tatakbo mula September 8 hanggang 10. Sa ginanap na forum noong Miyerkules, sinabi ni Provincial Tourism and Cultural Affairs Office Tourism Operations Officer Marco Sales na isang malaking oportunidad ang nasabing tour upang masaksihan ang kultura ng Pangasinan. Kasabay din ito ang pagbubukas ng bagong exhibit sa September 8 na tatawaging Dunong Likha kung saan itatampok ang iba't ibang sining ng Pangasinan. Matatagpuan ang museum sa makasaysayang Casa Real na isa sa pinakamatandang gusali sa probinsya. Bukas ito Lunes hanggang Biyernes mula 9 a.m. hanggang 4 p.m. maliban kapag holiday. Sa mga interesado, maaaring magpa-reserve online sa pamamagitan ng links na makikita sa inyong screen.
At sa balitang pangkalakalan, pinirmahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas or BSP at ng Department of Labor and Employment ang isang Memorandum of Understanding or MOU na magpapalakas sa data sharing ng dalawang ahensya. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., mapapaigting ng MOU ang pagkakaroon ng secure at timely na data sharing na magagamit sa paggawa ng mga bagong pulisiya. Sa pamamagitan ng data sets ng DOLE, mamamonitor ng BSP ang kondisyon ng labor market at makakagawa ng mga patakaran upang matiyak ang price stability. Makakagawa din ang ahensya ng mga pag-aaral na makakatulong na palakasin ang employment policies, hasain ang mga labor market strategies at pagandahin ang paghahatid ng mga employment facilitation services ng DOLE. Sa ilalim ng nasabing MOU, kailangan panatilihin ang dalawang ahensya ang kanilang data privacy at security alinsunod sa Data Privacy Act of 2012 at patakaran mula sa National Privacy Commission. Samantala, ibinahagi ng private company na Aboitiz Infra Capital ang kanilang planong expansion project sa Lagundingan International Airport or LIA sa probinsya ng Misamis Oriental. Ayon kay Aboitiz Infra Capital Strategy and Communications Head Christine Villanueva, kasama sa gagawing proyekto ang pagpapalawak ng mga daanan at gusali upang makapag-accommodate ng mas maraming pasahero at bisita. Dagdag pa niya, hindi lang ang Northern Mindanao ang magbebenepisyo sa proyekto kung hindi ang buong rehiyon. Nakipag-ugnayan na rin ang kumpanya sa Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP upang maisagawa ang proyekto na may kabuuang budget na 12.75 billion pesos. Matatandaang nakuha ng Aboitiz Infra Capital ang pamamahala sa LIA noong April 26 kung saan nagsasagawa ito ng development at modernization sa airport sa ilalim ng 30-year concession agreement. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.